Ayan, magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat. Halos nalimutan natin mag-record for March 15, 2026, day 45 ng 100-day countdown natin, no? Kasi mga kalahi, umaga pa lang, 15, dito tayo sa San Jose del Monte, Bulacan sa Templong Anituhan at nagsagawa tayo ng ating alignment training ng Hilit Binabaylan. And I was so happy dahil kasi nga bukod sa nakita ko ulit ang ating mga estudyante, si, anong pangalan nito? Si Gian, si Mamang Yoy, o si Elmer, si Willan, at si Chris. Bukod sa kanila, ay binisita po tayo ng ating mga masters, Hilot Masters, no? Na sina Darla, si Kuya Jay, at Kuya Dante. At nag-usap-usap tayo sa kalagayan ng Hilot. Although, binalita ko sa lahat na meron tayong International Hilot Association na itinatag sa Canada at gayon din ang Hilot Alliance sa United States of America. Pero before that happened, ay meron na po tayong Hilot Binabaylan Network. So, yung Hilot Binabaylan Network is sila yung mga first graduate ng alignment training dito sa Pilipinas. At pangarap natin na ang mga Pilipino ang siyang manguna sa pamagitan ng Hilot sa buong mundo. Yun nga lang, dahil sa ginawa ko, di ba, talagang naging international tayo dahil kasi meron tayong mga estudyante or Hilot Masters na graduate sa ating paaralan na galing Amerika, kung saan-saan sa Amerika, sa Canada, sa Europe, at sa Australia. Kaya itong Hilot Binabaylan Network, automatically we are extending their privileges and rights and privileges sa lahat ng mga graduate sa atin, no? At ito nga, ngayong araw na to, parang sinasabi na stability and dignity for all. Ito yung in-emphasize ng araw na to, ng March 15, to have stability and dignity for all. So, paano ba tayo magiging stable? No? Stable, it means parang talagang panatag ang ating kalooban. Para maging panatag, ay dapat makabuo tayo ng isang movement na tuloy-tuloy ang gawain. At yun nga, ang nagawa natin ay ang pagsulong ng hilot at pagkilala muli sa ating mga diwata. At dahil dito, parang natutuwa ako dahil kasi align yung ating mission sa mensahe sa araw na to na yun nga, nagturo tayo ng hilot at tinuro natin yung pasubay, yung mga visual assessment, auditory assessment, olfactory assessment, and tactile assessment, na kung saan sa pamagitan ng mga pagsusuring ito ay makikilala natin ang mga tao at bukod lang sa pagkilala sa tao ay malalaman din natin kung ano ang kanilang karamdaman sa pamagitan ng 5 senses natin. No? Although hindi ko nabanggit yung taste, pero bahagi na rin siya na ang olfactory, although iba pa rin yung gustatory, no? Ito yung sa taste. Binibigyan natin silang pagsubok sa pamagitan ng pag-inom ng tubig at ating sinusuri kung ano ang kanilang panlasa, no? Dahil sa panlasa nito, ito ay apektado rin sa ating organs at sa ating mga emotions na kung saan ay makikita din natin ang kalagayan ng kalusugan ng ating mga pinaglilingkuran, pinagsisilbihang mga kababayan. Kaya nga, yung ang nagiging kaibahan ng hilot, maganda yung nasabi ni Kuya Dante na parang anytime, anywhere, you can heal people in times of need. Compared sa spa, no? Although sa massage, kahit saan din, kaya nga lang meron silang mga limitasyon. Tulad na kailangan, bago sila makapagmasahe, kailangan meron silang proper draping procedure, meron silang langis para maghilot, no? Pero ang hilot, totoong hilot, sa oras ng pangangailangan, malalapatan mo. So, hindi siya isang serbisyo na dapat i-claim, kundi isa siyang paglilingkod, or yes, paglilingkod, serbisyo na rin. Ito ay an act of compassion towards people. Hilot is not really a trade. It is not really a commodity na kailangan mong i-avail. Pero it is parang, paano ba masasabi? It is a need that people should have, especially in maintaining their good health. No? So, ito yung stability na medyo nagagawa natin. Although, dito sa Pilipinas, meron na nga tayong mga
batas na nagsusulong ng traditional o katutubong gamutang Pilipino, andyan ang PITA, at tumugon din ang TESDA or Technical Education Skills Development Authority para magkaroon ng Hilot Wellness Massage NC2, National Certification Level 2, na kung saan ito ay 15 days. No? Ginaya din naman ito ng PITA. Ang pinakamatagal na ay 25 days at ito ay through HPDC or Hilot Philippines Development Center. I don't know kung gaano katagal ang programa ng Hilot Hub at ng Traditional Hilot Society, no? But then sa atin ay 9 days, no? But ito yung temporary short days natin ng pag-aaral ng Hilot. Pero bukod sa maliit na o maiksing panahon, ay meron din tayong programa na ating ilulunsad sa mga darating na panahon na mahabaan na aabot ng 4 years. Ito yung bachelor's degree on Hilot. No? I want it to become academical, but as of this moment, no, dito sa Pilipinas ay hindi pa masyadong sinusulong at in respect, gusto ko isulong ito ng PITAC. No? At kung kailangan ng PITAC ng curriculum, ay meron na po tayong handang 4-year course curriculum na kung hindi nila aprobahan ay ating gagawing ministerial degree siya para sa bachelor's degree on Indigenous Filipino Health Sciences na magkakaroon din ng specialization on Hilot binabaylan practice. So ito lang siguro, hindi ko iniisip o parang hindi ko akalain na sa pamagitan ng Hilot magkakaroon tayo ng kapanatagan, ng katatagan. At kailangan pa natin patatagin ito sa pamamagitan ng pagsisikap natin, pagsasagawa ng pagtuturo at pagsasagawa ng Hilot sa ating mga kababayan. Kaya sa pamagitan nito, nagkakaroon tayo ng dignidad o ng karangalan. At nagpapasalamat ako dahil sa pagtangkilik ninyong mga kalahi, no? Pagsuporta sa akin sa vlog na ito, at gayon din sa mga pag-iimbita ninyo sa kung saan man kayo naroon, saang bansa man kayo naroon, nagkakaroon tayo ng kapanatagan o katatagan. Kaya maraming salamat. Kaya hanggang dito na lang mga kalahi. No? Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, give me a thumbs up. Huwag niyong kalimutang i-share. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, click the bell button to subscribe para ma-update ko po kayo sa lahat ng mga aking gawain. Tandaan nyo, hanggang May 10 pa po tayo. Araw-araw tayo mag-vlog. Pero minsan nakakalimot tayo dahil busy nga po tayo. At ito po ay video natin for March 15. At pag sikat ng araw, gagawa tayo ng vlog ulit. So hanggang sa muli, mayari na. Pag-asating paalam.